Ating pong talata ay hango mula sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan po, sa Isaias, Kapitulo 30, talatang 18 hanggang 19. At sa Lucas naman po ay sa Kapitulo 1 at ang pinakahuling talatang 38. Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan itong si Yahweh. Mapalad ang lahat ng magtitiwala sa Kanya. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. At sa Lucas po, Kapitulo 1, talatang 38, sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mensahe. Yung pong binasa natin kanina ay huling talata lamang po ng Kapitulo 1. Nais ko pong basahin yung buo pong talata talaga mula 1 hanggang 38 ng Kapitulo 1 ng Lucas. Mahaba-haba po yung salaysayin tungkol po sa bago sumapit ang Kapaskuhan. Sabi, "Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Nang si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay silang ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamangyang. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan na matinding takot na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglayang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako, si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko
na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya nakapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustahan sa harapan ng mga tao. Nang 6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Mag-ahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang pag-ahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At ilisan siya ng anghel. Tayo pisaglit naman langit. Ama, dalangin po namin, O Diyos, na patnubayan niyo po kami sa aming pong pagbubulay. Muli ang aming pong pinagtatagubilin ang aming mga sarili. Pakalinisin mo po, Panginoon, ang aming pong mga puso upang sa ganon sa pagtanggap po namin ng aming pong mapapagbulayan sa kaloob na rin ng inyong banal na Espiritu sa malayang pagkilos nito sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pong lubos na patnubay. Ipagkaloob mo sa aming, Panginoon, ang ninanais kong personal na mensahe sa bawat isa. Sa gabi pong ito, aming pong ipinagtatagubilin ang aming pong mga sarili. At yun din po, maging mabunga nawa at kalugod-lugod sa inyo ang aming pong gagawing pagbubulay. Ito po ang aming samot dalangin sa pinakamatamis na pangalan po lamang ng Panginoon. Amen. Di po ba Pasko? Pero siyempre bago dumating yung Pasko, ang Diyos may ginagawang paghahanda, preparasyon. Para po tayo, dadating yung Christmas Day, and we do so many preparations in life. Yung iba, Enero pa lang. Tatatandaan ko nung maliit ako eh. Enero pa lang, nag-uumpisa na ako nag-aalkansya para pagdating ng Disyembre, may pambili ko ng regalo sa nanay at tatay ko. Sa baong halagang 20 pesos sa isang linggo, tinitipid-tipid ko po yon kahit 25 centimos. Pagdating ng Kapaskuhan, may pera ako kahit mga 2,000 at nakakabili na ako ng nais kong ibili para sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid. Christmas would not be Christmas kung walang paghahanda. Ganon din po ang Panginoon. Bago sumapit ang Panginoon Jesus, may paghahandang nangyari. At ang nakakamangha rito ay kung paano kumilos ang Diyos. At kung sino ang ginamit ng Diyos. 2 katauhan, o masabi natin 3, kasama na si Elizabeth, si Zacarias, si Elizabeth,
at si Maria, ayon sa ating nabasa. Mga tatlong pangunahing tauhan ng talatang ating nabanggit. Una, si Zacarias. I-describe ng talata ang relasyong mag-asawa ni Elizabeth at ni Zacarias. Na si Elizabeth ay baog. Sa kanyang katandaan, hindi na nagkaanak. At ngayon, ito si Anghel Gabriel ay napakita kay Zacarias upang ipahayag na si Elizabeth ay magkakaroon ng supling. May sinasabi sa talatang dito sa talata na ating nabasa na kung saan sinasabi, may dininig na panalangin ang Diyos kay Zacarias. Sabi niya sa talatang 13, ngunit sinabi nito sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. I believe, every one of us, naniniwala kung bawat isa sa atin, bago dumadating ang Pasko, lahat tayo may panalangin. May kahilingan sa Lord. No. At bawat isa sa atin ay may ninanais. Tuwing Kapaskuhan, very special for Christmas. Yung mga araw-araw na prayers natin, parang ordinary prayers yan. Pero pagdating ng Pasko, special yan. Yung prayer mo for Christmas would be something special for the Lord. And for you. Special para sa atin. At ito si Zacarias nagkaroon ng pagkakataon na siya ay makapagsunog ng kamangyang, no? Sa pamagitan ng sapalaran ng mga saserdote, nagkabalian ng mga nanunungkulan sa templo, siya nagkaroon ng pagkakataon, siya ang may talaga na siya magsusunog ng kamangyang sa templo. At bihira ho nangyayari yun. Bihira nangyayari. Minsan nga, may mga saserdote, hindi na inaabot na makapagsunog ng kamangyang sa loob ng templo. Ito si Zacarias, mapalad. Nagkaroon ng slot. Nagkaroon ng slot. And paglapit niya, of course, there could be two prayers of Zacarias. Maaaring dalawa ang panalangin ni Zacarias. Dahil ang mga tao sa labas ay nanalangin, marahil sa kanilang mga sarili-sarili, at ganoon din para naman sa buong bansa ng Israel. At si Zacarias, maaaring meron din personal na panalangin. Dahil sinabi ng anghel, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ikaw at ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak. Nangyari na po ba sa inyo na kayo'y may request sa Lord? Every Christmas na lang. Request nyo. Hindi binibigay ng Lord. Every year na lang panalangin sa Lord. Tuwing na nasasabi ng Pasko, ito rin ang panalangin ko. Noong last year, yun din ang prayer sa Lord. But it so happened, parang hindi nangyayari, hindi natutupad. Diba? And what could lose our hope for that? Ano maaaring mapanghina sa atin sa pag-asa na ito'y matupad pa? Si Zacarias, matanda na. And then kung kailan pa siya nagkaroon ng islat na makapagsunog ng kamangyang sa templo, which is very rare para sa sacerdote na para magkaroon ng tanong karangalan o katungkulan sa kanyang tanang buhay. Maaaring isang beses lang mangyari sa tanang buhay niya. At ito sa kanyang tandaan na. Hindi nasabi ng talata kung si Zacarias up to that point has been persistent on praying for a child. But I would know for a fact, sinabi ng talata, si Zacarias, alinlangan pa dahil sabi niya sa anghel, matatanda na kami, paano kami magkakaanak? So what would imply on that with those words? No? Anong ini-imply nun? Ano ang pinapahiwat ng mga salita ni Zacarias? Maaring siya ay nag-give up na para sa sarili niya, panalangin na siya magkaanak. Dahil nung sinabi ng anghel, bibigyan ka ng Diyos ng anak. And sagot ni Zacarias, sabi niya, sinabi ni Zacarias sa talatang 18, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? What assurance can God give me that my prayer would be answered this Christmas? No? Ano ang maaari kong panghawakan? Natutupad din na ng Diyos ang matagal ko ng dalangin sa Kanya na ipagkaloob ito ngayong Pasko. And at this point, kung saan nagkaroon siya ng isla, prior to the birth of the Lord, what could Zacarias have from God? An assurance that he would fulfill what he has promised and he would fulfill what he has declared. You'll bore a son.
Na-describe din po ng talata na si Zacarias natakot. No, sabi niya dito sa ano. Ang sabi, Ngunit nagulat sa talatang 12, nagulat si Zacarias at siniglan ng matinding takot nang makita ang anghel. Naranasan niyo na po ba tuwing Pasko, medyo parang yung fear, may fear, lagi may fear yan eh. I don't know if you experience it, pero sa akin, I always experience it. Every year, may fear. Merong pangamba. Somehow, may kulang. Somehow, may pangamba. Somehow, meron akong kinatatakutan. Dahil magtatapos na naman ng taon. And next year would be something else. And for anticipation, I don't know. There's always that fear. Andito, yung pagkatakot ni Zacarias, nagdulot sa kanya, isang bagay lang. Na mapakita ang Anghel Gabriel sa kanya, sinidhan siya ng takot. Takot to the point na kung ano man ang sinabi ni Anghel Gabriel sa kanya, ang hirap niyang paniwalaan. Hirap na hirap siyang paniwalaan na sa katandaan nila ni Elizabeth at ni Zacarias, matutupad ang sinasabi ng anghel na siya'y magkakaanak. That's one point, the danger of Christmas. Every time dadating ang Kapaskuhan. Yung anticipation na madinig yung dalangin mo, matagal mo nang pinagpipray sa Lord, eventually hindi nangyayari. And the fear of anticipation na baka mamaya ano na naman ang mangyari sa susunod, matupad na kaya sa susunod. And to the point, you'll grow weary, manghihina, hanggang tumanda na, hindi natutupad. And to the point na nung gagawin na ng Lord, hindi ka na makapaniwala na gagawin pa ng Lord. Diba? To the point na pag gagawin na ng Lord, ayan na, hindi na tayo maniwala. I remember yung story, The Boy Who Cried Wolf. Yung batang sumigaw na may lobo. No? 3 times siyang ginawa. Eh nung totoo na palang may lobo, wala nang maniwala. Parang tayo ganun eh. No? Kung kailan tutupadin na ng Lord, doon pa tayo nag-give up. Doon pa tayo na wala ng pananalig. Ano, Lord, ang katibayan na parang talagang gagawin mo ba talaga? Sure na ba? Sure na ba? And for Zacarias, this is what happened to his life. Ito ang nangyari sa kanya. No? Matagal niya pinag-pray. Nagkaroon ng islat. Special event. Tinupad ng Lord. Tutupad din ng Lord. And then ito siya, Lord, paano mangyayari? Ano ang katiyakan na mangyayari ito? Anong ginawa ng Lord? Anong ginawa ng anghel? Ginawa siyang pipi, ginawa siyang bingi. Alam niyo kung bakit? Enough is enough of your doubts and of your faithlessness. Anong ibig sabihin nun? Minsan sa atin, we become so numb. Yung tinatawag na manhid na. Namamanhid. Hindi na makaramdam, hindi na makarinig. Pati usan ng papuri at pasasalamat sa Diyos nawawala na. Kasi tuwing Pasko na lang, hindi naman natutupad, hindi naman nangyayari. And then eventually, pag gagawin na ng Lord, eto na. Kahit man lang thank you sa Lord, wala. Walang marinig. Ano pang sasabihin? Totoo ba yan, Lord? Nakatitiyak ba ako? Yan, gagawin mo na ba yan? Ngayon, Lord? As in now na? Imbis na mamutawi yung papuri at pasalamat sa Diyos, tutupadin niya kanyang pangako. And we become so weary, and we become so helpless, and we become so hopeless. That's one point with Zacarias. There's another side of it, of the story, which is eventually maganda. Ito si Maria. Anong panalangin ni Maria? Inabanggit po ba sa talata? Parang wala akong nabasa. May nabasa kayong request ni Mary? Anong prayer request ni Mary? Zacarias and Elizabeth as a definite prayer request. Pininpoint ng Angel Gabriel, ito ang panalangin mo, tutupadin ng Diyos. Ito ang kahilingan mo, tutupadin ng Diyos. But with Mary, anong prayer ni Mary? Pero,
God is still willing to work in Mary. Wala namang prayer si Mary. Wala akong nabasa. I don't know. It's never been written what could have been the prayer of Mary prior to the announcement of Angel Gabriel. After the announcement, after nung came the Magnificat, yun yung panalangin ni Maria. We've heard of that and we've read that sa Bible. Pero yung prior, dito sa talata to, hindi natin mababasa. Anong prayer request ni Maria? And tapos, a-announce sa kanya ni Angel Gabriel, oy, magkakaanak ka. Ha? Wala pa po akong nakasipingan lalaki, magkakaanak ako. Ayan. And ano nangyari din kay Maria? Sabi sa talata, nagkaroon siya ng pangamba. Eventually, ang sabi ng anghel, huwag kang matakot. Si Zacarias, natakot din naman. Si Maria, natakot din naman. But then eventually, the two sides of this fear, of this pagiging matakotin, no? Nagdulot ng kakaibang effect. Kay Zacarias, nagdulot sa kanya ng kawalang pananalig sa Diyos. Kay Maria, kakaiba. Kaya minsan, saludo talaga ako sa mga kababaihan eh. Kung merong matatapang, hindi po kami mga kalalakihan yun. Kayo po mga kababaihan yun. Iba ho ang tapang ng mga babae. Dahil kung hindi po matapang ang mga babae niyan, sa panganganak pa lang ho, susuko ng mga yan. Hindi ho binigay sa amin yun. Dahil hindi ho namin kakayanin yun. It's a special privilege from the Lord na kayo po ang maglalabas ng ating supply para sa Panginoon. Kasi alam ng Lord, there's something with women. No? Yung kanyang strength behind her fears. Paano niya napapaglabanan ang takot at pangamba? Kaya nga, minsan sabi-sabi sa simbahan, mas marami daw kababayan kaysa kalalakihan. Mas mainit sa pananampalataya mga kababayan kaysa sa kalalakihan. Ewan ko, sa pagkabasa ko dito, parang akong totoo. Si Zacarias, ang daling nagamba. Samantalang si Maria, wala namang prayer request. E din ano sabi ni Maria sa uling talata? Nung inassure siya ni Anghel Gabriel, sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. How strong. Ang tibay ng loob. Nobody would imagine kung paano niya iluluwal ang isang sanggol na hindi naman siya nakipagnihig sa isang lalaki. Ngunit tinanggap niya na may buong katapangan at na-overcome niya ang kanyang fear. Paano nangyari? Paanong nangyari na kayanan ni Maria ma-overcome ang kanyang fear? It's because of her belief. Yung kanyang pananampalataya. Yung kanyang pananalig na matibay sa Diyos. Kung tutungayan po natin bago siya nahirang, sinabi nga, describe si Maria. Eh, napakaganda ng description. Verses 26 to 27. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Women are so blessed. Pakainggit. And it's always been my prayer. Huwag naman sana lahat sa kababaihan lang. Bigyan naman kami kalalakihan din. The same favor from the Lord's eyes. Ang astonishing dito is, tuwing Pasko, we are faced with so many problems. Hinaharap natin maraming problema, hinaharap natin maraming paghanda, maraming pag-aalinlangan, maraming kalulumihanan, maraming anticipations, at maraming mga kahilingan. And pag dumami yan, habang dumadami yan, then we come
Doon tayo nag-aalinlangan. We doubt, and then we come to fear. Mangyayari pa ba ito? Baka hindi na. O sige na, israp ko na sa aking wishlist. Tanggalin na sa wishlist yan. Hindi, imposible mangyari yan. Tanggalin na sa bucket list yan. Iba na lang, yung madali-dali. Huh? Parang ang kaya lang ng Lord, madadali lang. Hindi pwede mahihirap. Diba? It's a test of our faith, actually. Every Christmas day is a test of our faith. Isang sukatan ng ating pananalig sa Diyos. Kung paano na tayo inihahanda ng Diyos sa tuwina, sa pagsapit ng Pasko, pag-alala ng kanyang pagdating, kung paano inihahanda tayo upang ang ating pananampalataya ay lalong tumibay at manaig sa kabila ng mga pangyayari sa buhay at sa buong mundo o sa ating kapaligiran. Ang tanong, if you were given that slot, tulad din sa Karyas, kung bigyan ka ng pagkakataon, once in a lifetime slot, and you're given one prayer to pray and request and ask the Lord, at bibigyan ka na isang kahilingan, isang panalangin, nahihilingin mo sa Diyos, na nais mong matupad, na hindi mo pagsasawaang ipag-pray taon-taon, matupad o hindi ka magsasawang ipag-pray sa Lord. Anong panalangin ang ating ihilingin sa Panginoon? We become so engrossed in so many things. Minsan yung gift giving, meron akong isang kaibigan nag-exchange gift sila. Ito lang, ng Webes yata. Ang kasunduan sa exchange gift, ganito. May monito-monita. So, halaga 700 piso, sa halagang 700 pesos, ibibigay mo yung wish list. Sa halagang 700, anong wish mo na matanggap mo sa exchange gift? So yung monito mo, monita na nakabunot sa'yo, yun ang tutupadin niya. Ang nangyari sa kanya, yung kanyang nais at gusto, ay orderin pa sa Lazada, yung online marketing. Ayan. At bago makarating yun, Pebrero pa. So tapos na ang Pasko. Okay. So ngayon ang kasunduan, sabi niya, request na naman niya is, sige na nga, wag na lang yun, pera na lang, ako na lang bibili sa Lazada. Para at least on time pa rin yung giving. Pinapakash na lang niya, 700. At siya na lang daw ang bibili online, dadagdagan niya pa kasi kulang yung pera for that yung item sa Lazada. Nagkaroon ng pagtatalo. Hindi pwede, kaya nga exchange gift dapat ibibili ka. Hindi nga yun ang gusto ko iba yung wish ko Hindi basta ibibili ka niya, basta halagang 700. How absurd. Diba? Nagbigay ka pa ng exchange gift, nagbigay ka pa ng wish list. Sa Lord, hindi gano'n, no? If the Lord would ask you for a wish list, if the Lord would ask you for a prayer, the Lord will not exchange it for otherwise. He'd answer your prayer. Sasagutin ng Lord yan. Hindi yan papalatan, hindi yan papalitan ng anumang bagay pa. Kung ang gusto mo ito, pag-pray mo sa Lord and accept it by faith, the Lord will grant it. So ano ang ating ipag-pray sa Lord? Kahit taon-taon, ipaghingi natin sa Panginoon. Kung hindi niya tinupad this year, handa ka pa rin ba ipag-pray next year? Kung hindi niya tupadin next year, handa mo pa rin bang ipag-pray ulit the year after that? Kung ang edad mo ngayon, 20 anyos ka, you still pray for it. Kahit abutin ka na ng 50 anyos, hanggang mabaog na si misis mo, would you still pray for it? Diba? Kaya nga ang tanong sa atin, ano ang wish mo for Christmas? Taon-taon ba nagbabago yung wish list mo for Christmas? Taon-taon, iba yung inihingi mo. Kasi last year, hindi man tinupad na, Lord, ay baguhin ko na lang this year. Tipong ganon. Kasi hindi tinupad last year. Pagta ko na lang this year, o sige ito Lord, baka madali-dali na ito gawain. Huh? Tandaan niyo ang sinasabi sa talata, sabi, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Nothing is impossible with God. How could you easily give it up for a year? Isang taon mo lang pinag-pray pa Si Zacarias at si Elizabeth nga. Baog na si Elizabeth. Doon pa lang dininig ng Diyos. But still, God answers prayers. Okay.
Kaya nga sinasabi sa Isaiah, sabi, ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan itong si Yahweh. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal, kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. I remember one time, yung isang mananampalataya, yung kanyang anak, a black sheep. Taon-taon na lang niya ang pinagpipray. And never gave up praying for that soul. Sana makakilala din sa Panginoon. Sana ganun din ang ating gawain. Yung ating prayer na kinocommit sa Panginoon, taon-taon, huwag tayo manlupay-pay. Bigyan natin ng ibayo pa rin pong katatagan ng pananampalataya sa Panginoon. We may have so many Christmas wishes. Some may be so easy to fulfill kasi pera-pera lang. Bibilhin lang naman eh. Meron na. But there are prayers na hindi pwedeng pera ang kasagutan. Di po ba? May mga panalangin tayo na hinihiling lagi sa Panginoon, taon-taon. Na alam natin kahit pa gaano kadaming pera ay hindi kayang matupad. Kundi Diyos lang ang talagang makapagbibigay kalutasan. Ang nais kong ipaabot sa bawat isa sa atin, huwag tayo manlupay-pay sa adikain at sa pananampalataya. Tunghayan natin si Maria. Sabi ko nga si Maria, ano nga ba ang prayer ni Maria? Alam niyo ang prayer ni Maria kung ano? Ano ang prayer ni Maria kung ano? Yun yung huling talata. Talatang 38. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Yan lang po ang prayer ni Mary. Thy will be done. And if you're in the Lord's will, kahit hindi man yung prayer mo ang nasagot, pero nasa Lord's will ka, it's still answered prayer. Huwag kayong mag-alala kung dumadaan ng Pasko parang wala kayong ma-request. Gawin natin yung ginagawa ng panalangin na to ni Maria. Ang kalooban mo, Diyos, ang matupad sa akin. So for this Christmas, what would your prayer be? Would I still pray for a son? Would I still pray for a house and lot? Pananalangin pa rin ba ako na yung anak ko makatapos? O natapos na? Ano ba talaga yung pagpipray ko? Kagaya ba ko kay Maria yung prayer niya na, Lord, your will be done. May be done unto your servant. Or katulad din sa Zacarias, pray nga nang pray nung matupad naman. Hindi na naniniwala na matutupad pa. Sa ganung kaisipan po, nais kong bigyan ng kakaibang anyo ang ating Pasko. Yung pagkakabisi-bisi natin paghanda, seclude a special time with the Lord. Mag-set aside tayo ng kakaibang oras sa Panginoon. Pumasok tayo sa banal na templo. Magsunod tayo ng kamangyang. At this special day of the Christmas, stay with the Lord alone. And let Him talk. Let Him speak. And let us say, Lord, let it be done according to your will. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa sandali po ito. Ama, dalangin po namin. Kung gaano katamis ang iyong pakikipagniig kay Maria. Lord, alam namin sa aming mga sarili, hindi namin kayang pantayan. But then, by your grace, sa iyong kabutihang loob, sa iyong kagandahan loob, sa nagawang pagpapakasakit at pagkabayubay ng aming Panginoon at tagapagligtas ng Panginoon Jesucristo, dalangin namin, O Diyos, lingapin mo po ang inyong mga anak
matupad ang iyong kalooban sa amin. Ngayong Pasko. And we just pray, Father, ano man po yung inyong kalooban ninyong yan, ibigay mo po sa amin, O Diyos, ang mensahe ng napakalinaw kung paano inilahad ng Anghel Gabriel ang iyong mensahe para kay Maria. Ganon din po sa amin, O Diyos. Kung kami pa po ay masidhan ng takot at pangamba at pananal at pag-aalanglangan, dalangin po namin, Panginoon, patawad. At patatagin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Dagdagan mo ang aming pag-ibig sa iyo. Dagdagan mo ang aming pananalig. Upang sa ganon, Panginoon, kami rin ay makatugon sa inyong kalooban. Ito po ang aming hiling at tanging wish list for Christmas. Sa tanging pangalan ko lamang ng Jesus. Amen.